Nako, eto na mga kababayan, lagot na. Ebidensya nilabas na, Anti-Claire umamin na. Nilaglag silang lahat. Aba, yan po ang ating alamin sa video ito mga ka-review natin. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan, eto muna, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na balita dito sa social media. Aba, ito po nagtitrending ngayon mga kababayan mula po sa Pinoy Trending. Sabi po kasi dito ni President Bongbong Marcos Jr., no? Ito po, dalawa po ang ipapakita natin na magpapatunay na ang presidente ay talagang walang alam. Walang alam sa mga nangyayari sa ating bayan. Sino kaya ang nagpapatakbo ng Pilipinas? Opo. Sino kaya ang nagpapatakbo ng Pilipinas para masabi to ng presidente? Sabi niya po kasi dito, napakahalaga para sa akin malaman paano tayo napunta sa ganito. Bakit nagkaganito ang gobyerno natin? Ayan, alaka. Natulog ng 4 na taon. 3 taon, mag-4 na taon na. Tulog pa yata itong si President Bongbong Marcos Jr. Ngayon lang nagising, Kasi nagtatanong po siya kung papaano raw napunta sa ganito ang kanyang gobyerno, mga kababayan. Diba? Ito po ang kabuuan ng balitang yan. Sabi po dito, ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang kagustuhan na malaman kung bakit napunta ang gobyerno sa sitwasyon na naging talamak ang korupsyon. Ayan na. Hindi mo alam? Ano lang follow the leader, okay? Ang gobyerno naman natin ay always ganun di ba? Follow the leader. Kung ano ang leader, kung ano ang pinakamataas, kung ano ang nakikita nila sa taas, ganun din po ang gagawin hanggang sa pinakababa. Yun, no? Sa kanyang pahayag, sinabi ni Marcos na isa sa mga gusto niyang malaman ay kung saan nag-umpisa ang maanumalyang mga bidding at pagbibigay ng kontrata sa mga hindi karapat-dapat na mga kontratrista. Paano nangyari na ganito ang naging bidding? Paano naging ganito na ang naging pagbigay ng kontrata? How did this evolve ayon kay Marcos? Ayan na. So eto po sabi ni President Bongbong Marcos noon, experienced na politician daw siya, di ba? Kasi marami na siyang pinagdaanan. Naging governor, naging congressman. Naging congressman ba to? Naging congressman, naging senador. Marami na siyang pinagdaanan. Pero until now, hindi pa pala niya alam, no? Kung saan nagsisimula ang korupsyon. Kaya wala talaga tayong aasahan dito, mga kababayan, no? Kasi pinagloloko lang tayo. Pinagloloko lang tayo. Diba? Ay nako. Sa tagal mo na sa politika, sa tagal mo na sa gobyerno, hindi mo pa rin alam kung paano nagsimula ang korupsyon. Diba? Supposed to be. Yan ang pinagmamalaki ninyo. Bago pa kayo maging presidente, nung nangangampanya pa lang, sinasabi nyo nang kayo ay experienced na politiko. Matagal na kayong politiko. Di sana dapat alam nyo na ito kung saan nagsimula. Pero hindi nyo pala alam. Or ito po ang naiisip natin. Baka lang naman nagbubulag-bulagan lang kayo. Dahil kayo po ang tinuturong mastermind. Ayun na. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Arturo, ask yourself, they're following your lead. Correct? Diba? Sabi ni Rowena, ask yourself this, what have I done to my country? Ayan na. Sabi naman po ni Francesco, go to a mirror and answer your with accuracy. Ayan. Hallucinating, maybe he's not aware that he is the sitting president. Totoo. You're the captain of the ship and yet you're asking where we are going. Ayun na.
Tama, siya po ang kapitan ng ating barko. No? Kung baga, siya po ang pinuno pero hindi niya alam. Aba, mag-resign ka na. Diba? Pero wag na, 2 taon na lang, tapusin mo na lang yan. Nakakahiya naman sa inyo. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At ito pa, isa pa pong post na magpapakitang wala talagang alam si President Bongbong Marcos Jr. Ito pa, sabi niya po kasi dito sa Pilipinas, normal ang ating presyuhan. Ito po ay patungkol sa petrolyo Tiniyak, ito, basahin ko po yung kabuuan ng balita. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa publiko na nananatiling normal ang at kontrolado ang presyo ng mga bilihin sa bansa. Sa kabila ng tensyon sa Middle East. Ayon sa Pangulo, mahigpit na minomonitor ng pamahalaan ang mga pampublikong pamilihan upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Sabi ni Marcos na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga tendero at vendor sa mga palengke upang masigurong hindi magkaroon ng profiteering o pananamantala sa presyo habang nagpapatuloy ang krisis sa ibang bansa. So, you know what, hindi mo rin naman masisisi yung mga vendors kung magtaas sila no? Kasi malulugi, aabunuhan nyo sila, di ba? Kung mahal pala yung angkat nila, di ba? Paano nyo sisiguruhin? Sige nga. Everything, domino effect yan no? Pero ito talagang walang alam mga kababayan, normal ang ating presyuhan, aba? Normal ba yung tingnan niyo yung ngayon, mga petroleum products, kung normal ba? High blood po, nakaka-high blood po mga kababayan. Hindi normal, di ba? Pero para sa ating Pangulo, ito po ay normal lang. Malamang, di ba? Sa inyong pong mga kurakot, no, ng mga taong gobyernong kurakot, no? I'm not saying that it's President Bongbong Marcos Jr., no? Talagang normal. Oo, normal lang sa inyo kasi mali-maleta po ang nakurakot ninyo. Kahit pa umabot yan ng 1,000 per liter, normal pa rin yan sa inyo. Kasi hindi nyo naman pera yung ginagastos nyo. Hindi nyo naman pinag-igapan yung ginagastos nyo. Not unlike yung gaya sa atin, no? Talagang pinaghihirapan po natin yung ating ginagastos. Masasabi mong, wag na muna. Wag na muna sumakay na lang muna tayo. Diba? Or maglakad na lang muna tayo. Pag malapit lang, lakarin na lang. Diba? Wag nang sumakay. Nako po. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Lenar Santos, ang presidente naming si BBM may puso, malasakit sa kapwa, may awa sa mga mahihirap, may prinsipyo at naninindigan na higit sa lahat, bangag at may sayad. Sabi po dito ni Jemerel, basta ako, ayan. Okay. Sige. Tama naman, presyohan, basta tama rin sweldohan. Ayon. Mas maigi pang manood ng balita sa ibang bansa. Kasi parang false reassurance na ginagawa ng gobyerno natin. Ayan. Kontrolado, patas, dahan-dahan lang daw. Wag daw biglaan. Ayan, dahan-dahan lang ang pagtaas. Normal yan dahil hindi nila ramdam. Sayang ang pasahod sa'yo ng taong bayan. Ayan mga karabin natin, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Yusek, parang nabasa ko yung blind item na yan. Kaya, nagulat din naman ako. Actually, tinawanan po yun ni First Lady. Ako din po nagulat ako, my gosh. Saka, wala po tayong condominium. Wala po tayong condominium. Pero mukhang tila sanay na kayo, no? Yusek, na talagang
Nako, interview ho netong si Prof. Maruteguia sa DZAR 1026 News ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pinunaho niya ang tugon ng administrasyon nitong si Marcos Jr. sa krisis na kinahaharap natin ngayong mga panahon na to. Walang plano, walang urgency at yan ang nakikita ng sambayan ng Pilipino. At syempre, pagka nandyan si Prof. Maruteguia, nandyan din itong si Auntie Claire. Interview naman ho nitong si Auntie Claire sa 1PH ang ating papasadahan pagkatapos nitong kay Prof. Maruteguia. Pero bago ho lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na po tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan natin. Hindi mo na pala ito. Bago ko tayo magtungo dito kay Prof. Maruteguia at dito kay Auntie Claire, meron lang ho akong gustong ipakita ang clip sa inyo na kung saan nakakatabaho ng puso na makita na talagang itong si VP Sara mapabata yung mga yung mga nasa elementary, yung di ba pagka nakita siya nagkikiligan yung mga kabataan. Ngayon, ito hong ipapakita ko sa inyo na to, talagang makikita nyo ho na yung trust rating at approval rating na lumalabas sa mga survey ngayong mga panahon na to, reflection ho talaga ng taong bayan pagka nakikita itong si VP Sara. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Ito, panoorin ho natin to. Grabe oh. Si VP ho yan. Di ba? Pagka ganyan ka natanggapin ng mga bata, matanda, kahit saan ka magpunta, pinagkakaguluhan ka, mayroon hong ibig sabihin yan. Ibig sabihin ho, talagang nakikita ng sambayan ng Pilipino yung trabahong ginagawa mo. Pagpapamedya mo, anong pagpapa-epal mo, lahat ng mainstream media nabili mo na, napakaraming vlogger na ika nga kahit na mga sintu-sinto at walang kalutay-lutay ang mga sinasabi, pinagtatanggol ka. Tapos pagka lumabas ka sa publiko, kulang na lang duraan ka ng mga nasasalubong mo, ibang usapan ho yun. Diba? Si Marcos Jr. kasi ganun nabili niya na lahat ng karamihan ng mainstream media, di ba? Karamihan ng mga reporter nabili na. Napakaraming mga vlogger na walang kalutay-lutay yung sinasabi. Ngayon, sa kabila ng ginawa ho na yun ni Marcos Jr., pagka lumabas siya sa publiko, kulang na lang duraan ho siya ng mga nasasalubong niya. Pero itong si VP Sara, anak ng towa, kahit merong nakabarikadang bakod, makikita ho natin yung pagmamahal ng ating mga kababayan. You know? Grabe oh. Grabe no, yung tipong yan yung di rin natin masisi na emosyonal itong si nanay Kasi siguro kumbaga umasa siya ng panahon ni Tatay Digong na magkakaroon ng pagbabago sa edad nila na yan, makikita nila na kahit papaano iigi ang buhay sa Pilipinas. Tapos bigla tayong magkakaroon ng presidente na kung saan babalik ta rin lahat ng ginawa nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yung pag-asa na nakita nila noong mga panahon na yun biglang naglaho na kung saan bumalik na naman tayo doon sa normal yung sa administrasyon kasi doon mga nakalipas sa administrasyon bago kay Tatay Digong. Parang normal na lang na yung mga taong bayan nakakaligtaan, yung mga mahihirap lalong naghihirap, nahihirapan, di ba? Pero nung panahon ni Tatay Digong yun ang inuna niya, yung mga mahirap nating mga kababayan, di ba? Ibinalik niya yung kalye sa mga manggagawa, wala nang natatakot sa kalye, yung mga kabataan talaga nailay sa mga pinagbabawal na droga. Lahat ho yun ibinaliktad ng administrasyon. Sila mismo yung naging naging kawatan, naging talagang lumakas ang loob ng mga magnanakaw at mga kriminal dahil sa nakikita nila sa pamahalaan ngayong mga panahon na to. Yung pag-asang nakita ng mga matatanda nung mga panahon ng mga kababayan nating may edad, bigla hong naglaho. Kaya ngayon, pagka nakikita itong si VP Sara, yung emosyon ho nila, hindi ho nila mapigilan. Ano ho yan? Kumbaga, hindi pa ho tapos ang lahat. Nandiyan pa itong si VP Sara. Kaya kahit tayo ang makakita kay VP talagang, diba, yung damdamin. Matindi ho yan mga kababayan. Rekta na ho tayo dito kay Auntie Claire. Yung Auntie Claire ho tayo dito, Auntie Claire. Salamat po sa pagsama kahit Holy Wednesday na. Si Auntie Claire, walang Miyerkules Santo sa kanya. Walang Miyerkules Santo dyan sa araw na. Basta ang ganyan at ang trabaho, nakalakin ho yan. Lakin na yan. Basta ang ali na yan, kahit na Biyernes Santo, anak ng toko, kahit magugunaw na ang mundo, interviewin mo yan. Basta pag-usapan natin mga Duterte, talagang siraan
papatulan ho kayo ng ali na yan. Toby, Maricel, na Chiki. Magandang gabi sa inyo lahat. Alam niyo naman, sabi natin, walang bakasyon, hindi yung bakasyon. Executive Department, hindi yan usap. Oo nga. Pero Yusek, simulan ko na po dito sa naging panukala ni Senator Sherwin Gatchalian na kahit na meron pa tayong supply ng petrolyo, mas maigi daw na magpatupad na ng fuel rationing para kumbaga, makita natin kung ano talaga yung mga prioridad doon sa mga nangangailangan talaga ng petrolyo. Nako. Ano po ang tingin ng Malacanang dito? Ang kinausap natin ngayon si Secretary Sharon Garin. Malaki yung problema yan, yung fuel rationing na yan. Pagka pinagplanuhan yung fuel rationing na yan, malamang sa malamang, panic buying ang aabutin ho natin dyan mga kababayan. Diba? At yung mga medyo may kaibigan na mga mag-hoarding na ho yan. Kaya mas maigi pa na imbis na kung anong pinag-iisip nila, ibalik na lang ho nila yung perang ninakaw nila. Yung kinuha nila sa pamamagitan ng mga DPWH project, Ghost project, substandard project, yung 1 trilyon na ninakaw sa bayan ng Pilipino, yun ang gamitin natin Nagbalik na po, binalik na po yung 611 pero yung trillion hindi, no? Grabe nga no? Ang laki po ng ninakaw nila pero yung binalik, milyon lang. sa lumilipad na presyo ng mga produktong petrolyo. Ganun kasimple yun. Diba? Anong rationing? Ibalik nyo yung pera na ninakaw nyo sa pamamagitan ng mga ghost project. Tapos ang usapan. At sinabi niya na sa ngayon hindi pa siya kailangan dahil sapat ang supply natin. Wag lang na mag-hoard. So, syempre pakiusap na rin natin sa ating mga kababayan, wag po kayong magsamantala, lalo sa panahon ngayon. Pero yung pong suggestion po ni Senator Sherwin Gatchalian, ay maaari po naman ito pag-aralan. Sabi nga po ni Pangulo, lahat po ng suggestion na makakatulong po sa atin, sa ating mga kababayan, yan po ay hindi pa po kailangan ang sabi po ni Secretary Sharon Garin. Ano po bang punto natin masasabi, Yusek, na mukhang kailangan na nating mag-fuel rationing? Ano yung mga considerations? Siguro kung nahihirapan na talaga tayo, ito lang yung maaari ko masabi kasi mas maganda si Secretary Sharon Garin na magbigay ng Siguro daw kung nahihirapan na daw tayo. Ano sa palagay mo, hindi pa ba nahihirapan ang taong bayan? Ibig niyo bang sabihin kayo, no? Kayo ang nahihirapan, hindi ang taong bayan. Grabe. Kasi sa nakikita ko at sa ipapaliwanag sa atin ni Secretary Sharon Garin, nakakakuha tayo ng mga supplies, nakakakuha tayo sa mga sources, at marami pa tayong kinakausap ng bansa, isa na dito, ilan lamang dito ay ang Canada, USA, South American countries, pati na yung Russia. At ngayon, nakikipag-usap tayo sa bansang Iran para po mas magaan, no? Makatawid yung mga shipment ng oil na para sa Pilipinas. So, siguro yun po yung nakikita po ni Secretary Sharon Garin, kaya medyo hindi pa po, ayoko sabihin hindi na-alarma, no? Kasi ito yung sitwasyon ngayon. Baka mamiskow tayo o ma-misunderstand na naman tayo ng iba, no? Magkaroon ng misunderstanding o miscommunication. Ang gusto naman po natin sabihin is, sa ngayon, hindi pa po nakikita ng administrasyon dahil ito po rin ang sinasabi ni Secretary Sharon Garin. Pero lahat po ng opinion at lahat ng suggestion na makakatulong po sa atin, open po ang administrasyon. Follow up ako doon, yung secretary sabi niyo nga ay isa sa mga efforts sa iyo pakipag-usap sa Iran, doon sa ambassador. Ang sabi po ni Foreign Affairs Secretary Tess kanina ay napalatin na daw kay Pangulong Bongbong Marcos yung kanilang pakipag-usap. Meron ba kayong update tungkol doon kung na-inform na ang Pangulo at kung ano yung naging reaksyon niya? Yes, opo. Yung ibinigay ko sa inyong report, yung po mismo ang ni-report ni Secretary Sharon Garin at ni Secretary Tess Lazaro sa ating Pangulo. Yung ibinigay ko po sa media. So, naging maganda po ang kanilang naging usapan dahil sabi nga rin po ni Secretary Tess Lazaro ay Kung maganda ang naging usapan, sigurado may kikita. Ganyan naman ho yan eh. Hindi maganda ang naging usapan ng administrasyon natin sa anumang crisis ang kinakapalooban natin ngayong mga panahon na to. Kung hindi sila kikita, hindi magiging maganda usapan. Kung hindi magkakapera, So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dyan, ay just comment down below at syempre wag pong kalimutang i-like ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.